lumabas nga po muli ang inyong Inday. Grabe sa tagal kong hindi napapagawi dito sa may bandang Sentro Mall Lemery. Hindi ko akalain na meron na pala ditong McDonald's katabi ng Jollibee. What? Dati kasi si Jollibee lang ang solo-solong nandito sa may side na to. Ngayon, tumabi na naman si McDonald's. Grabe sila, no? Ayaw talaga nilang maghiwalay. At kung napapansin ninyo, guys, kapag merong Jollibee sa isang lugar, matik yan, susundan niya ni McDonald's. At kung si McDonald's naman ang nauna, syempre, susunod dyan at lilipad dyan si Jollibee. Para naman po sa ating mga kababayang Lemereño na mapapagawi sa McDonald's Lemery Diversion Road, palambing naman po ng inyong boto para kay Juan Miguel D. Vergara ng Grade 11 STEM St. Anselm of Canterbury para sa McDonald's Choice Award ng Mr. and Miss SMEI 2024. Pumunta lamang po sa counter ng McDonald's at itanong kung saan ang pila para umorder at makaboto sa mga kandidato ng Mr. and Miss SMEI 2024. At mag-purchase lamang po ng 1-piece chicken McDo with rice, apple pie, and medium-size Coke na nagkakahalaga ng 166 pesos. So, tandaan, 1 vote per receipt lang po. Kaya kung may add-ons or may kasama kayo na mag-o-order, pakibukod na lang po ng resibo. Sa likod po ng resibo ay isulat lamang po yung details na ito. At pagkatapos ay ihulog dito sa ginintoang box. Pagkatapos syempre kinabukasan magugutom uli kayo, kaya balik uli kayo sa McDonald's. Araw-araw yan hanggang February 16, 4 p.m. pwedeng bumoto. Kaya huwag mahihiyang bumalik, umorder at bumoto. Salamat! At ito na nga kami, pauwi na. At alam kong naghihintay na at nagagalit na sa akin ang aking baby Iwo. Sakay nga po kami ng taxi. Taxical. At ayan na nga po ang batang makulit, nakadungaw na nga po at mukhang nalugi. Halatang umiyak nang kami ay wala. Sorry! Oh, may pasalubong mama sa'yo. So hindi ko nga alam dyan kung anong sinasabi niya sa akin, kung ako ba ay pinagagalitan niya dahil iniwan namin siya ng 1 oras. At kung makareact naman ay kala mo iniwan namin siya ng 10 taon. Ewan ko ba, sa dami-daming mga aso, hindi naman ganyan. Siya lang naman talaga ang asong namumukod taing ang hirap-hirap iwanan dahil akala mo naman kapag iniwan mo, para na siyang iniwan ng 10 taon at hindi na babalikan kung makareact. Palibhasa nga ay nasanay siya na 24 hours kami magkasama, 7 days a week, at hindi ko siya iniiwan. Kaya siguro ganyan na ayaw niya talaga magpaiwan. Kasi sa tuwing iniiwan namin siya ng ilang oras lang, umiiyak daw siya at umaalulong pa, pakinig ng mga kapitbahay, nakakaloka. At eto nga, para makabawi, syempre binilhan ko siya ng pasalubong. Paminsan-minsan lang naman to, chicken with rice para kay baby Ivo. Don't worry, tatanggalin ko naman yung balat yan, which is tapakaraming seasonings, at ang ititira ko lamang po ay ang laman. So, hahaluan ko rin siya ng water para hindi siya masyadong salty. Minsan ko lang naman siya bibigyan ng ganyan. So, para nga mawala muna yung tampo niya sa akin, eto nga, at inutu-uto ko muna siya. Sabi ko, embrace muna ang mama, kiss muna ang mama, huwag ka na magalit. Ayan, pampalubag loob. At pagkatapos nga po ay inumpisahan ko ng himayin ang kanyang chicken kasi hindi ko yan talaga binibigay sa kanya ng basta-basta lang. Hinihimay ko talaga lahat ng pagkain niya. Inaalis ko yung buto, inaalis ko yung balat, yan, yung crispy na balat. Bawal yan sa kanya talaga kasi nandiyan yung maraming asin, nandiyan yung mga seasoning, bawal na bawal yun sa mga aso. So, ayan, aalisin ko yan para sa akin na yan. Syempre, gustong-gusto ko din yan. At yung laman lang yung ititira ko sa kanya na may water at saka rice. So, minsan nga hinuhugasan ko pa yan para hindi siya masyadong salty. So, ayan, bago ko nga po ibigay sa kanya, pray muna tayo bago kumain para blessing na rin at pa-thank you kay God sa lahat ng mga biyaya na binibigay niya sa atin. Kasi guys, ang sarap lang talaga kumain kapag may mga, alam mo yon, yung ramdam mo na may blessing ni God kahit hindi tayo mabuting tao.
nandiyan siya para bigyan tayo ng mga blessings, hindi niya tayo pinambabayaan. Diba? Kahit hindi natin minsan deserve yun kasi napakamakasalanan natin. So, ayan nga, going back, nagutom na rin talaga ako. Ayan, hinihimay ko na yung mga chicken ni Evo at medyo mainit pa nga yan. Kaya sabi ko, titinidurin ko na. Pero ang hirap, guys, kasi mainit pa rin talaga siya. So, ayan, inaalis ko talagang pilit para makain ni Evo yung laman lang at hindi masama yung ibang balat. Tsaka hindi rin talaga pwede masama na at makain niya yung buto kahit na maliit lang, buto ng chicken. Kasi akala nung iba guys na pagkaaso, buto talaga yung kinakain. Maling-mali po yun. Hindi po sila pwedeng kumain ng buto. Pwede na lang siguro yun, ngasab-ngasabin lang. Pero hindi nila pwede yung lunukin. Kasi delikado yun sa kanila. Baka magbara sa lalamunan o sa bitukan nila. Delikado guys. So, wag niyo pong ugaliin na bibigyan ng buto yung mga dogs nyo or kahit nga pusa bawal talaga wag niyo pong ugalian na bibigyan nyo ng buto tapos hindi nyo babantayan kasi pag nalunok nila yan, kawawa sila, kawawa din kayo, mahal magpa-vet ngayon no. So sana alagaan nyo din po yung mga mahal nating pets. Hindi lang sila kasi basta pets, mapagmahal po sila, part na rin po talaga sila ng family natin, 'di ba? Ako si Evo talaga, baby ko yan. Di man yan galing sa matres ko. Galing yan sa puso ko. So, anak ko talaga yan. So, sa mga nagsasabi dyan na, ba't ka kasi mag-anak? Bakit aso lang yung ginagawa mong baby? Guys, anak na din yan. Anak ko din yan si Evo. Huwag yun na akong kontrahin kasi anak ko talaga yan. Wala kayong magagawa sa akin. Kung gusto nyo, kayo na lang mag-anak. Kasi hindi po kayo na matres ko yung mag-anak. Kaya wag nyo ako pinipilit. Darating tayo sa tamang panahon kapag binigay ni Lord. Dadating din yan. So, maghintay kayo, no? Huwag kayo mainip. So, yun lang muna for today's video. Maraming salamat at huwag niyo po akong kalimutang i-like, i-follow, share nyo na rin po kung gusto nyo. At huwag niyo pong skip yung ads, please. Malaking bagay po yun para sa amin. Thank you!